Kamusta kayo mga kalapatids? Katatapos lang ng malakas na ulan kanina pang umaga dito sa aming area. At may mga pagbaha na rin na naitala dito sa aming lugar kanina. At eto, mukhang nag-iipon na naman yung kalangitan para sa malakas na ulan. Kaya eto, ngayon lang tayo nakaakyat para patukain yung ating mga alaga. At kaugnay pa rin nung ating previous episode tungkol sa One Eye Cold. Mga kalapatids, nandito tayo sa ating Flyers Law para sipatin at tignan, i-check isa-isa yung ating mga alaga kung meron ng tinamaan na One Eye Cold. Kasi marami tayong mga kalapatids na nag-PM sa atin. Maraming ibon nila tinamaan ng One Eye Cold. At ito nga yung ating kalapatids na si Asis Grande. Ayan, malaki yung problema niya ngayon dahil lahat ng ibon niya tinamaan na ng One Eye Cold. Ang ginawa niya pa nga ay hiniwalay niya yung mga unang nagkaroon ng sakit. Kaya lang ang naging problema, yung ibang mga ibon niya talagang nahahawa na rin. Kaya halos lahat ng kulungan na meron siya infected na ng One Eye Cold. So nagtatanong yung ating kalapatids, humihingi sa atin ng advice kung ano ba yung pwedeng gawin. Masakit na rin daw sa bulsa yung gamutan sa kanyang mga alaga. Kaya sa episode na ito, ituloy pa natin yung ating kwentuhan tungkol dyan sa napapanahong sakit na One Eye Cold. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, ano pang hinihintay nyo? Mag-subscribe na kayo, hit nyo na notification bell para updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan dito lang sa ating munting tambayan. So habang tinitignan ko sila kanina isa-isa, ay wala namang infected ng One Eye Cold sa ating mga ibon na naririto. Safe naman yung ating mga alaga. Bagamat ito, meron tayong trapal na nilagay dito, medyo madilim yung ating Flyers Love kasi nga ayaw nating maanggihan yung ating mga ibon. So tuyo naman yung ating mga alaga at safe na safe. So yun nga, wala naman tinamaan ng One Eye Cold dito sa atin dahil nga sa ginagawa nating pamamaraan. Dahil sa ganung pamamaraan, hindi basta-basta tatablan ng One Eye Cold yung ating mga alaga. Ang ginagawa ko kasi mga kalapatids, hindi ako naggagamot basta-basta. Dati, pagka may nagkakasakit sa kanila, teka lang. Ay, ang grabe naman itong mga haragan na to. Ayan. Oh. Dati, pag may nagkakasakit sa ating mga alaga, hinihiwalay natin agad para maiwasan yung hawahan. Pero ngayon, mga kalapatids, hindi ko na hinihiwalay. Hinahayaan ko na sumama dun sa flock or sa grupo ng ating mga ibon. Para nang sa ganun, ma-expose naman yung iba nating mga ibon dun sa sakit. At ma-trigger yung kanilang immune system na mag-response at humanap or lumikha ng antibodies o pangontra dun sa ganung uri ng sakit. Sa una, medyo disaster mga kalapatids dahil talagang makikita mo yung mga ibon mo na nahahawa ng sakit. Nahahawahan talaga, lalo-lalo na yung mga young birds. So lahat ng mga ibon mo magkakaroon talaga ng karamdaman. Pero okay lang sa akin yun mga kalapatids dahil bahagi yun ng ang ginagawa kong pamamaraan. Ang sinisiguro ko lang ay binibigyan ko sila ng maayos na nutrisyon at supplements para umangat yung kanilang resistensya, tumiba yung ating mga alaga habang nagde-develop yung kanilang katawan or yung kanilang immune system ng antibodies na pangontra dun sa mga karamdaman. So yun yung ating ginagawa. And then makikita natin dun sa ganung sistema yung mga ibon natin na mahihina, madaling kapitan ng mga sakit. Yun yung mga ibon na nahawa tapos gumaling, and then after ng ilang linggo nahawa uli, mabilis mahawa ng sakit. Yung mga ganun mga kalapatids, ina-out na natin yun kasi ang gusto natin sa ating mga ibon ay yung mga hardy type. Kasi kahit magaling yan, matalino yan at maganda yung katangian, pagka sakitin wala yun mga kalapatids, hindi rin magtatagal, magiging pabigat lang dito sa ating loft. Tubig muna tayo. At gaya nga ng pinag-usapan natin nung nakaraan, hindi tayo nagagamot o hindi ako nagagamot mga kalapatids ng antibiotic. Tinigil ko na. Kapag may mga sakit yung aking mga alaga, especially mga One Eye Cold, mga ganyang sakit, ay hinahayaan ko lang sila. Yun nga, ibinibigay ko lang yung supplement, yung nutrition sa kanila para hindi naman mapabayaan na manghina na ng sobra yung kanilang pangangatawan. Bagkos magkaroon sila ng lakas, lumaban yung kanilang resistensya habang nagde-develop yung kanilang katawan ng pangontra or immunity dun sa mga ganong klaseng karamdaman. Kapag ka nakasurvive yung ating mga ibon, asahan ninyo magiging matatag yung kanilang resistensya. The more na na-expose sila sa mga karamdaman ganyan, the more na tumatatag yung ating mga alaga. Ang kontra rin yan mga kalapatids ay kapag ka namihasa yung ating mga ibon sa gamutan, halimbawa nagkasakit, hindi maganda yung kondisyon ng kalagayan ng ating ibon,
binigyan agad natin sila ng gamot. So yung katawan nila nasasanay na umasa sa gamot, hindi man lang natitrigger yung kanilang immune system na mag-produce ng antibodies sa kanilang katawan pangontra dun sa ganung klase ng infection. So ang tendency, maaaring gumaling sila, pero kapag ka na-expose uli sila sa ganung klaseng mga karamdaman, mabilis silang nahawa. Kaya paulit-ulit na gamutan, mga kalapatids. Kaya yun, hindi ko sinasabing gayahin ninyo ako. Ito lang yung aking ginagawa. At so far, mga kalapatids, ay nag-work naman sa akin. Ito'y natutunan lang din natin sa ating mentor. Yan, siya yung nag-introduce sa atin ng ganyan pamamaraan. At so far, nag-work naman sa atin. At ito ba nga, meron tayong kalapatids ngayon na si Sir Johnsky 15. Ayan, may mga one eye cold din yung kanyang mga ibon. 3 ibon niya yata, may one eye cold. At ganoon na rin yung ginagawa niya. So far, yung nakikita mo kung sino yung mga ibon mong matibay, sino yung madaling mahina yung immune system. So madali kang makakapag-desisyon kung sino yung mga i-stay mo o i-keep mo sa yung loft, at sino yung mga i-out mo or aalisin sa iyong team. So dun sa kaso ng ating kalapatids na nagtatanong ano daw yung pwede niyang gawin, 2 paraan yung nakikita ko at maibibigay na opinion tungkol dyan. Una, yun nga, total, nagkahawahan na, sama-sama na silang may sakit. So pag sama-samahin mo na lang sila sa isang loft, siguraduhin mo lang na enough yung space ng loft nila, hindi sila overcrowded, may ventilation na pumapasok. Importante kasi yung ventilation sa ating mga alaga. Yung pagpasok at paglabas ng hangin sa kanilang loft, ayan, importanteng i-consider yan. Unti-unti mong patatagin yung kanilang resistensya, makakatulong sa kanila yung mga vitamins and mineral supplements. Ayan, pero ang nire-recommenda ko dyan, yung herbal na binibigay natin sa ating mga ibon. Gawin mo yan, panoorin mo yan, yung video na yan, yung thumbnail na yan, panoorin mo yan, makakuha ka ng idea dyan. At yun nga, sa una, makikita mo mukhang kawawa, gusgusin yung mga alaga. Kung may madadali sa kanila, o mababawas, o masasawi, wala talaga tayong magagawa. Isipin mo na lang na isang malupit na pamamaraan yon ng kalikasan o natural selections, kung saan yung genes na matitibay ay nag-stay at yung mga weak or yung mga mahihina ay agad-agad na i-eliminate. Ganyan ang batas ng kalikasan . Sa ganung pamamaraan, mai-eliminate mo yung mga mahihina ang resistensya, and then matitira sa'yo yung mga ibon na malalakas ang resistensya. Basta bigyan mo lang sila ng supplement, vitamins and minerals, herbal, lalakas yung resistensya, makaka-recover yan. Yan kasing herbal juice na binibigay natin, natural antibiotic yan. Kumbaga, kung ano yung mga matatagpuan dun sa gamot, normally yan din yung nilalaman or composition ng herbal na yan. Kaibahan lang, dumaan yun sa proseso, pero yung ating herbal juice ay purong-purong natural. So yan yung unang option na pwede mong gawin. So doon tayo sa ikalawa. Kung hindi mo maatim, hindi mo matiis na makita yung iyong mga alaga na talagang kawawa dahil nga sa kalagayan nila, lahat sila may sakit na, pwede mo na silang gamutin. At dahil nga nabanggit mo na medyo mabigat na sa bulsa yung gamutan dahil siguro marami na yung mga alaga, so nire-recommend ako na gumamit ka na lang ng water soluble, yung Betracin Gold, hinahalo yun sa tubig. Yung isang pakete nun, merong merong ratio nun kung gaano karami yung tubig na ihahalo mo. Isang pakete lang nun, siguro kahit 50 ibon na meron ka, sobra-sobra pa dun sa isang pakete na yon. So lahat na ng mga ibon mo makakainom nun. So ang gamutan, kung di ako nagkakamali, ganun din. At 5 to 7 days, medyo gradual nga lang ang epekto niyan kumpara dun sa capsule. Kaya lang kasi yung capsule, medyo may kamahalan. Isang capsule yata, kung hindi ako nagkakamali, 8 pesos ang SRP niyan. So medyo mabigat-bigat. Kung meron kang 10 ibon, 80 pesos agad yun. Nako, isang araw pa lang. So mabigat-bigat nga. So inire-recommend ako, gumamit ka ng water soluble, gaya ng Betracin Gold. Ayan, makakamura ka. Sa mga ideyang binahagi natin dyan, ikaw nang bahalang magpasya, diskartehan mo na lang base sa iyong paraan ng pag-aalaga. Sana nakapagbigay tayo ng idea sa ating kalapatids, at maraming salamat sa inyo sa patuloy na pagtutok. Ito na naman yung malakas na ulan, nagsisimula na naman bumagsak dito sa aming lugar. Ingat-ingat kayo mga kalapatids. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, ano pang hinihintay nyo? Mag-subscribe na kayo, hit nyo ng notification bell para updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan dito lang sa ating munting tambayan. Ayan na, bumagsak na yung malakas na ulan. Kaya huwag nyong kalimutan na mag-like, comment, share kung nagustuhan yung video ito. Suportahan ang ating Facebook page sa pamamagitan ng pag-follow para sa tuloy-tuloy na kwentuhan, nakapupulutan ng mga ideya at kaalaman. Paano mga kalapatids?
Hanggang sa susunod natin pagkikita. Paalam. Ayan oh. Walang mga tinamaan ng one-eye cord mga kalapatids. Matitibay yung ating mga ibon. Pero ewan ko lang dito sa mga young birds na to. Tingnan natin kung makakasabay ba doon sa ating mga ibon na iba.